Saan mo sinasalig ang pag-asa mo bilang isang Kristiyano? Kanino ka umaasa? Saan ka umaasa? Ano ang ugat ng iyong pag-asa? Kasama po ng ating buhay Kristiyano ay ang paglago natin sa pag-asa. Pero minsan, yung pag-asa natin ay naikakabit natin sa maling tao o bagay. Iniisip natin na magiging masaya tayo kung nasa iyo ang latest gadget. Kung bumili ka na ba ng iPhone 15, tingin mo magiging masaya ka. Pero next year, pag lumabas yung 16, bibili ka na naman. Baon ka na naman sa utang. Hindi pa nga fully paid yung 15 mo, bibili ka na naman ng bago. Minsan, iba sa atin, nilalagay ang pag-asa o ang kanyang kasiyahan sa itsura. Magkaroon lang ng konting pimple, pangit na siya. Tingin niyo, hala, hindi na ako maganda, hindi na ako mukhang tao, dami kong may pimple ako isa sa ilong. Para akong si Rudolph. Kaya yun, nagtatago na, nahihiya na. Yung iba, pag nauubos ang buhok, ang tingin, hindi na ako pogi, nawawala na. Kaya, anong gagawin? Magpipilo ka. Tanggapin mo na lang na umaangat at umaatas na ang dalampasigan sa dagat. Gano'n naman talaga eh. Nagbabago. Sabi sa ebanghelyo natin, sinabi ni Jesus, mawawala ang langit at ang lupa. Everything can change. Yung timbang mo, pwedeng magbago. Pwedeng makisig ka ngayon, 2 years, 3 years from now, kumuha ka ng bote ng Coke. Pwede rin naman, bote ka ng Coke ngayon, 1.5, magiging slim ka naman. Pabago din naman. Pero kung doon natin lalagay ang pag-asa natin, para lang tayong humahabol sa isang bagay na hindi natin makakamit. Lagi tayo merong feeling na parang laging may kulang. Hindi ako makontento sa buhay ko ngayon. Patuloy kang habol ng habol, patuloy kang hanap ng hanap, mapapansin mo na lang, mapapagod ka sa kakatakbo at kakahanap. Pero sa ating mga Kristiyano, kanino natin nilalagay ang pag-asa natin? Siyempre, ilalagay natin sa isa na hindi magbabago, hindi matitinag. Doon mo ilalagay ang pag-asa mo. At sa ating bilang Kristiyano, kanino? Sa ating mga deboto na mahal na pong Jesus Nazareno, kanino? Saan? Kay Jesus mismo. Kung kay Jesus natin ilalagay ang ating pag-asa, kahit saan tayo ngayon, nagiging buo tayo. Nagiging buo tayo bilang isang Kristiyano. Nagiging buo tayo bilang tao. Dahil pag si Jesus ang sinusundan natin, nagkakaroon ng kabuluhan ang buhay natin. Hindi ba? Pag si Jesus mismo ang sinusundan natin, may kabuluhan ang buhay natin. Kaya ang bawat pagsisikap natin, ang bawat pagtsatsaga natin, may kahulugan sa atin. Dahil malinaw sa atin ang sinusundan natin. Si Jesus naman hindi pinapangako na lahat magiging madali para sa atin eh. Kung gano'n ang iniisip mo na pag sinundan mo si Jesus, lahat magiging madali, teka lang, wala sa disclaimer yan. Ang disclaimer, pag sumunod kay Jesus,
Makakaranas ka ng hirap at pag-uusig. Kung babalikan natin ang mga nakaraang ebanghelyo, dadaling ka sa hukuman dahil sa pananampalataya. Uusikin ka. Yun yung disclaimer pag susunod kay Kristo. Pero, buo naman ang buhay mo. May kabuluhan ang buhay mo. Ganap ang buhay mo. Dahil ang taong sumusunod kay Kristo, nakaugat ang buhay niya sa salita ng Diyos. At sabi ng ebanghelyo natin, mawawala ang langit at ang lupa, ngunit ang mga salita ko'y hindi magkakabula. Pwedeng lahat sa paligid natin ay magbago. Pero kung kay Jesus natin ikakabit o iuugat ang ating pag-asa at pananampalataya, magbabago ang lahat. Pero ang salita ng Diyos ang siyang matitira. Ngayon, saan mo gustong ilagay ang pag-asa mo? Sa bagay na pabago-bago at tila'y habol ka ng habol? O sa isang salita na mawala na ang lahat, yun lang ang matitira? At sana sa atin bilang mga Kristiyano, lalo na sa ating pagdinilay ngayong unang Biyernes ng buwan, na lumingon at buksan ang tenga sa salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos na hindi magkakabula. Ang salita ng Diyos na lagi nariyan at nagbibigay buhay para sa atin. Doon tayo kumapit. Doon tayo humugot ng pag-asa. At kung yun po ang gagawin natin, buo at ganap ang buhay natin. Dahil kay Jesus tayo nakakapit. At ang kumakapit sa Diyos, hindi nabibigo. Amen. Tumayo na po ang lahat.